wala silang kahandaan 'no, kasi, wala tayong sa nasabi nila merong hanggang 30 days buffer tayo. Sinasabi ng DOE na nagkaroon tayo ng paghahanda sa mga problema ngayon sa tension, crisis sa Middle East at abot pa hanggang 30 days yung paghahanda ng ating mga langis 'no. Pero sa tingin ko, hindi, kukulangin 'yan. Ang importante sana nagkaroon tayo ng malakihang pag-deposit, yung malaking deposit na, sa langis 'no. Hindi tayo ready gano'n, hindi tayo ready. 'Pag, sumiklab ang digmaan, wala tayong, kakayahan na magampanan yung kakulangan. Dahil hindi tayo ready doon sa pag-iimbak ng mga langis at dependent lang tayo palagi sa Amerika at sa mga kalyado nito na nagsusupply ng langis. Wala tayong kahandaan, wala tayong stock dito pagdating sa panahon na 'yan. Kung maubos man 'yan, kung bobombahin niyang mga bansa na 'yan sa mga kalaban nila. So, anong magamit natin para sa ating, mga ano, paghahanda? Wala tayong ano, wala tayong kahandaan talaga. Makakasama natin dating Undersecretary po ng Department of Energy. Walang iba kundi si Ginoong Ben Ranque. Sir Ben, magandang gabi. May gabi, Sir. Admar Vilando kasama si Almar Forzuelo po sa SMNI. Almar, Almar, may gabi. Kinsi hello, may gabi. Opo. Magandang gabi po. Opo, si Admar po ito at Almar. Ayan, Almar, okay, Opo, okay. oo. Ano po, Good evening po. isang Good letra evening. lamang po yung magkaiba, Sir Ben. Si Admar po ito, ang tanong ko po, Almar. um, nakikita nyo po ba na naging maagap or may planado or may plano ang kasalukuyang administrasyon patungkol po sa problema natin dito sa maaring epekto po ng nagpapatuloy na conflict dyan po sa gitnang silangan po, Ginoong Ben? Una-una, wala silang kahandaan 'no, kasi, wala tayong sa nasabi nila merong hanggang 30 days buffer tayo. Sinasabi ng DOE na nagkaroon tayo ng paghahanda sa mga problema ngayon sa tension, crisis sa Middle East at abot pa hanggang 30 days yung paghahanda ng ating mga langis 'no. Pero sa tingin ko, hindi, kukulangin 'yan. Ang importante sana nagkaroon tayo ng malakihang pag-deposit, yung malaking deposit na, sa langis 'no. Hindi tayo ready gano'n, hindi tayo ready. 'Pag, sumiklab ang digmaan, wala tayong, kakayahan na magampanan yung kakulangan. Dahil hindi tayo ready doon sa pag-iimbak ng mga langis at dependent lang tayo palagi sa Amerika at sa mga kalyado nito na nagsusupply ng langis. Wala tayong kahandaan, wala tayong stock dito pagdating sa panahon na 'yan. Kung maubos man 'yan, kung bobombahin niyang mga bansa na 'yan sa mga kalaban nila. So, anong magamit natin para sa ating, mga ano, paghahanda? Wala tayong ano, wala tayong kahandaan talaga. Ah, Opo. Sir, ito pong ano po ang nakikita ninyo na dapat na gawin po, no? Kasi hindi pa malinaw talaga, no? Kung ito na ba ay magkakaroon ng ceasefire kasi marami po tayong mga nababasa, nag-aantay. Matagal din naman ang gulo at sigalot dyan po sa gitnang silangan at tayo po ay laging nag-aangkad dyan sa gitnang silangan. Yung pinaka-source po ng langis po talaga natin ay dyan sa gitnang silangan. Kaya every time na merong gulo, apektado po tayo. Hindi na bago sa atin yan. Kailangan na bang pumihit ang ating bansa? Saan ba ang alternatibong mapagkukunan ng Pilipinas ukol dito, Ginoong Ben? um
Sabi ko nga, dapat sana nagkaroon na tayo ng stocking. Ang ibig ko sabihin, pupunduhan ng gobyerno ang pag-angkat ng mga langis. Kung mura ito, mag-angkat tayo, pero kailangan natin na punuin yung mga tangke natin dito sa bansa. Yung mga tank farms natin, kung magkaroon tayo ng maraming tank farms, yun ang tunay na kahanda na punuin natin yan. Talagang gobyerno ang aangkat para pagdating sa mga bagay na kinatakutan natin, agad-agad may pagkukunan tayo. At meron din tayong noon nung iniwan namin ng DOE, na-cancel din yung joint exploration doon sa yun na, yung kinaguluhan ngayon natin dyan sa ang China at saka Pilipinas nagkaroon na sana ng joint venture, joint exploration doon sa ah, diyan sa West Philippine Sea, no? Doon sa mga areas na dapat atin. Wala kasi alam mo na, pumasok yung mga player na especially nagkaroon na tayo ng pagkiling doon sa Amerika. So nawala yung China-Philippines joint exploration na nagkaroon na sana yun ng maumpisa na sana yun pero nauntod, nawala. So yun, hindi tayo, ibig sabihin, wala na tayo doon sa mga punto na yon, nawala na yon dahil nagkaroon ng change administration, panahon ni Bongbong, anti-China China na siya. So, hindi natuloy, no? Sana marami tayong mga pamaraan na magkaroon tayo ng mga oil exploration. Mayroon tayo dyan sa Liguasan, Mars. Nag-open na tayo doon. Ang DOE, nag-open na dyan ng mga service contracts para sa Sulusi. Pero hanggang ngayon, wala pa tayong narinig sa mga bagong administrasyon na nakukuha na ng mga langis. Yan sana ang mga magiging self-sufficient tayo kung talagang natuloy yan. Pero hanggang ngayon, wala pa akong narinig na nagkaroon ng pagtuloy doon sa naumpisan na natin na mga paghukay sana ng mga wheels doon sa may sinasabi kong mga area na nabigay na sa kontrata. Opo. Ginoong Ben, kahit na meron tayo ring pondo rito, nabanggit mo nga, dapat mag-angkat na tayo ng maraming supply. Pero itong ang sinasabi nila na meron pang supply ng mahigit humigit kumulang pang isang buwan, ang nangyayari nga po ngayon, Sir Ben, nagkagulo, kakaumpisa lang ng gulo, diretso agad sipa yung hindi pa nga ito dahil binili natin ng mahal. Matitiyak ba natin na kahit na mag-angkat tayo ng marami, kahit na kakaumpisa pa lang ng gulo, hindi rin magbabago agad? Kasi yan yung iniisip ng ating mga kababayan na saglit lang, binili nyo ito ng mura Wala pang gulo nung binili ito. Bakit nung nagkagulo, agad-agad ay nagkaroon agad ng pababago na tumaas agad yung presyo ng produkto ng langis? Isa yan sa mga problema dahil nasisindikato tayo dyan. Yung mga players dyan, sinasamantala nila. Sabi ko nga in every crisis, may dahilan sila na agad-agad kahit hindi pa sana dapat gawin, ginagawa nila for profit, no? Yun ang mga hindi magandang mga marinig natin sa mga negosyante, lalo na sa mga big players, no? Hindi pa nga totoo, hindi pa tapos na ubos yung mga stock nila, ay dinadamay na nila sa pagbinta ng mga malakihang presyo. Yun po ay sabotahe yan. Economic sabotage nga yan. Pero ang ating gobyerno naman may kainaan dahil sabi ko nga, regulatory captured naman talaga ang ating gobyerno atong ang ating state kumbaga state captured pagdating sa mga department, mga regulatory departments captured din sila sa mga malalaking negosyante.
Opo, bago lang si partner Almar, sinasabi naman po ng Department of Energy ngayong administrasyon na kailangan daw ng at least isang dekada o higit pa para makapag-produce ng langis mula sa mga area malapit dyan sa Bangsamoro. Sir Ben, ano masasabi niyo po rito? Depende kasi yan sa political will, no? Ah, ito kasi, yes, I believe na may pagkamatagalan, pero pag siniseryoso natin yung trabaho natin, at saka talagang merong willing na mga investors na totoo na ginagawa nila yung kung ano yung kinukontrata nila, makaproduce man yan agad. Ang kaso lang kasi, palagay natin hindi pa tayo ready at sinabi dekada pa. Pero ano ang ating alternative? Sinabi natin noon nung panahon ni Presidente Digong Duterte, no? May ugnayan na sana sa Russia na doon may mga pinakamura na mga langis na makukuha natin. Dahil sinasabotahe sa tingin ko ang ito lang ang mga nakikita ko noon, no, sinasabotahe tayo doon sa mga big players na ayaw nilang kumuha doon kasi nakakiling sila sa isang kampo ng mga supplier na control ng Amerika. Kaya nga ah, hindi tayo makakuha ng mga murang langis dahil control tayo. Pero ang isang presidente, kung may political will ka, katulad ni Presidente Duterte, magawa natin yung stocking, malawakang stocking para paghandaan ang ini crisis, no? So, hindi nangyari yun kasi yun na nga sinasabi ko dahil mayroon tayong tinatawag na regulatory capture kung sino yung mga big players, no, wala yung mga desisyon natin ay talagang hindi natutupad, no? Tama naman yung sinasabi nila na ah, it takes time, no, para makita talaga na may makukuha ng langis doon. Pero sa tingin ko, kung tutukan yan, talagang may resulta, no? Kasi ang tagal-tagal na, no? Before sa panahon namin, nagkaroon na yan ng mga pagsusuri, meron ng mga interesado, pero sa tingin ko, wala pa talagang seryosong investor na nakikita kung pumasok diyan lalo na sa Ligawasan Mars. Wala pang seryosong investor. Ayaw naman din ang gobyerno natin na mag-invest. Wala. Ang inaasahan lang ng gobyerno yung mga investors na galing sa labas. Ang mga investors naman galing sa labas, kung ganito klaseng gobyerno tayo na wala silang tiwala, dahil lalo na sa presidente, sasabihin ngayon, oo, pagkabukas wala na, dahil may problema sa pag-iisip, kung ano mangyari sa bansa natin. Ha? Sir Ben, mayong gabi, si Almar po ito. Sir, ang DOE at ang Prime Alman, Energy ay hinire yung drill ship Noble Viking para extend yung buhay nga ng Malampaya Natural Gas Malampaya. operation dito sa West Philippine Sea. Sa tingin nyo, sir, magiging madali ito na operasyon considering na, yun nga, masyadong mainit yung tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo, sir, na kung saan located itong Malampaya, sir? Wala, hindi natin maasahan yan kasi ginagawa pa lang yan at hindi yan pang-agaran kasi yun naman dyan, ang gas ay para naman yan sa Luzon, no? Sa Luzon, kung may makukuha tayo dyan ay that is intended for Luzon doon sa pagpatakbo ng kurente dyan. Ang ibig sabihin natin dito sa langis, yung magagamit sa ibang mga industriya maliban dyan sa makuha sa Malampaya, no? Kaya nga ang the best na ginagawa ng gobyerno yung stocking na yun na nga sinasabi ko pag bumaba ang presyo ng langis, stock tayo, no? Dahil kung may malawakang pagtaas, meron tayong maibigay ng mura doon sa ating mga konsumidor, no? Sa mga gumagamit ng ating langis. Pero wala, hindi tayo nag-angkat para i-stock. Dependent lang tayo sa
Yun na, sabi 30 days. Ang sinasabi na nila ngayon, hindi sila nabala dahil meron tayong stocking na good for 30 days. At saka kung mawala yan, dependente tayo daw sa Amerika nga at sa ibang bansa na kalyado natin na doon tayo makuha. But remember, yung kung matitira na yung Middle East na yan, yan ba? Titirahin yung Middle East. Diyan galing yung langis ng mga Amerikano eh. Eh, ano nga saan natin kung yung mga langis dyan sa Middle East na kinokontrol ng mga Amerikano eh nasisira, nabubumba. Eh saan tayo? Nga tayo. Di ba? Mm. Sir, maliban dun sa mga nabanggit mo kanina na mag-stock nga ng pondo ng langis, nung nakaraang administrasyon po ni former President Rodrigo Duterte, ano pa po yung mga, kumbaga, nailatag na mga programa na dapat gawin sana ng DOE, sir, maliban dun sa mga nabanggit mo kanina? Ayun na nga, yung joint exploration na China at sa Pilipinas, mayroon ng kontraktor doon eh. Nag-umpisa na yun eh. Pero bigla nilang hininto nung dumating ang bagong administrasyon. So, wala. Wala tayong malaw. It's a big deposits dyan sa yung sa West Philippine Sea, no? Ah, malakihan sana yun, pero wala. Walang nangyari. Mm. Sir, ano yung sa tansya po ninyo doon sa mga panahon na yun kapag nangyari yung joint exploration ng China at ng Pilipinas, nasa magkano yung estimate ninyo na magiging presyo na lang ng gasolina dito sa bansa po, sir? Well, reasonable yung price, no? Bababa yun. Hindi naman matantya kung magkano kasi basta ang tukmang rason doon na mapababa ang presyo dahil atin na ang langis na yon. Hindi na angkat yon dahil atin na yon. So, diferensya nung angkat ka at sa atin, di ba? At, kung atin, di siyempre bababa yung presyo, mura lang yon. Kaysa nag-angkat tayo na dumaan tayo sa mga middleman, di ba? Diferensya. Ba- Kung atin, mura. Pero kung inangkat mo, siyempre mahal yun. Hindi natin matatya kung magkano. Basta magkaroon tayo ng kaginawaan doon sa presyo ng mga langis na makukuha doon. Kasi atin na yon. Okay. Ginoong Ben, si Admar po ulit ito, no? Tayo po ay, ang gobyerno ngayon nakatutok talaga dyan sa South China Sea kasi malaki din ang makukuha talaga, no? Mag-explore pa, no? Kaso nga lang, yung Supreme Court, nagkaroon din ng desisyon last time doon sa joint exploration din. Pero di po ba yung Sabah, parte din po ng Pilipinas, kiniklaim yan, no? Ng Sultanate, which is sinasabi nga rin na marami din pong gas yan. Meron ding lupa, mas malawak pa yung lupa kumpara sa hahanapin pang lupa dyan sa South China Sea. Bakit sa tingin niyo po ba marapat na iporsige din ito ng ating gobyerno kagaya ng pagporsige nila dyan sa South China Sea, West Philippine Sea area? Oo nga, dapat nga. Pero issue yan ang pinag-awayan nga. Sovereignty issue yan eh. Ah, pero alam nyo, Adman, no? Yung mga islang malapit sa Sabah, nalaman ko na may mga diyan malakas ang mga smuggling sa sa langis kasi mura lang. For example, may mga area diyan yung may probinsya na ang tawag ko nga sa kanila, ang ilang kanilang ekonomiya ay dependent na din sa Sabah. Nagkaroon sila ng opportunity na dahil smuggle nga yung mga pupunta sa kanilang lugar, mura sila. Mura sila. Pero sana mag-explore ang ating gobyerno doon sa meron nga tayong ako yun Admar, no, I was for 3 years I sit as a chairman sa uh, power infrastructure cluster doon sa BIP Yaga. um, May mga pag-uusap na doon na
magkaroon tayo ng exchanges ng negosyo, lalo na sa sa langis, no? Kasi ang Sabah, Malaysia yan. Ang BMP kumpos Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines, no? So, meron tayong ugnayan diyan sa trading ng langis sana, no? Pero ang mga big players kasi mostly doon sila kumukuha sa Singapore na galing yan sa mga stocks sa Middle East, no? At kontrolado yan sa mga big players na mga higante sa industriya sa langis. Kaya nga, medyo mahina, no? Mahina ang trading diyan sa BIMP Yaga tungkol diyan sa negosyo ng langis kasi nakatutok tayo sa Middle East, no? Ini-explore na din namin yan, sana magkaugnayan. Mahina, walang investors na pumapasok dito dahil nga dependent tayo doon sa negosyo sa Middle East kung langis ang pag-usapan. Pero minsan naman, sana no, ang ating gobyerno ay kaya sinabi mo nga, meron tayong tinatawag na soberenya diyan sa tinatawag na isla ng Sabah. Pero sa akin naman, ah, nasa magandang pag-uusap lang yan, lalo na sa negosyo. um, Magkaroon ng magandang pag-uusap para magkakaroon tayo ng negosyo dyan. Yung kung sinong mayari ng Saba o atin, totoo namang atin yan, pero habang ah, grabe pa yung discussion dyan kung katulad dyan sa sinong may-ari, sa atin yun. Ang history natin kasi, kung sundin natin, atin yan. Pero nagkaroon na tayo ng problema dahil ayaw nang ibigay dahil maraming issue dyan. So pero ngayon, sa akin naman, kung ekonomiya lang, pwede naman tayong makipag-ugnayan sa ekonomiya dyan sa Sabah. Kasi ang Sabah mayaman sa langis yan, no? Mayaman sa langis. So, pwede tayong makipag-ugnayan din dyan. Kaya lang, ang gobyerno natin ay nakakatutok sa ah, nakatutok dito sa mga negosyo sa Amerika. Ah, Amerika naman, kontrolado ng Middle East, so doon tayo pupunta sa langis, no? Kaya nga sana naman ang ating gobyerno ay mag-explore na ganon ang gagawin. Kami nung araw sa panahon ko, in-explore na namin yan. Kaya lang, walang mga negosyanteng sumabay. No? Walang sumabay sa amin. So, yun ang ginawa namin na pag-usap, BIMP Yaga, trading partner sana, nandyan yung mga langis sa mga bansang yan. Pero walang sumabay kasi mostly nga mga langis natin kinikuha doon sa Middle East na kontrolado ng Amerika. Opo, Ginong Ben, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa ulitin po, Amping sa Kanunay. Salamat sa inyong tanan. Maraming salamat sa Ginong Ben Ranque, ang Undersecretary po ng dating administrasyon ng Department of Energy, mga kapartner.